Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Lived at shoutout kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kanyang pumapalakpak na mga kamay, hindi nagtagal ay nabuksan ang kurtina, at ang dalawang lalaki ay pumunta sa pintuan ng tolda sa ilalim ng pamumuno ng ilang mga disipulo ni Lo. Tingnan ang dalawang tao, Aaron kaagad emosyonal na tumayo. Ang dalawang taong ito ay hindi iba. Sila ay malaking pancake heaven at ang pangatlo sa 7 halimaw sa Jangbei. Gayunpaman, ang dalawang tao ngayon ay nawala na ang hitsura ng mga zombie. Maliban sa kanilang pangit na mukha at mahinang katawan, sila ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao sa pangkalahatan. Kapag nakikita silang ganito, natural na nasa sabik ang Aaron, at ang malalaking pancake at 3 halimaw ay nasa sabik ding makita ang Aaron sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang magising. Ang galing ziyahan. Ang mga tao sa magkabilang panig ay agad na tinanggap ang isa't isa at napakasaya sa isa't isa. Halika, bigyan mo ako ng upuan. Nakangiting sabi ni Lou Roxanne. Oo, mahinahong sagot ng kasambahay sa labas ng tent, saka mabilis na umatras. Wala pang isang saglit, dahan-daang pumasok ang 4 na kasambahay na may dalang dalawang mag-agarang at magagandang upuan, at pagkatapos ay malumanay na inilagay ang kanilang mga upuan sa tapat ng Lou Roxanne, na siya ring pinakalabas na lugar sa ang buong mesa. Sa imbitasyon ng dalaga, ang dalawang halimaw ay kailangang pumunta sa mesa at umupo, at bumalik si Aaron sa kanyang upuan. Kinuha ni Roxanne ang lalagyan ng alak, dahan-daang nilagyan ng alak ang baso ng Aaron, at saka ngumiti. Okay naman ang dalawang kaibigan mo, kung gayon ang baso ng alak na ito, dapat mong igalang ang batang master. Mga tao mula sa disyerto na lungsod upang i-detoxify ang mga zombie sa iyong buong bayan, kasama ang iyong dalawang kaibigan, syempre. Natapos si Lou Roxanne at binigyan ng matamis na ngiti si Aaron. Bagamat ang ngiti ay napakagaan, ngunit ang ngiti, si Aaron ay tumango, kinuha ang baso, dahan-daang tumayo, at pagkatapos ay bahagyang iginagalang si Fangkon, gayunpaman. Sa harap ng toast ni Aaron, si Fangkon ay malungkot at tumawa, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa isang grupo ng mga crony. Isang grupo ng mga crony ang mukhang kaina hinala at nag-iwas ng tingin. Agad nilang iniwan doon si Hansanya, may hawak na wine glass. Para sa isang sandali, sila ay lubos na napahiya. Hindi, ang aking maliit na pamilyang Fang, sino ang kwalipikadong magdala ng toast ng dakilang ziyahan? Hindi bumalik si Fang Kanto sa malamig na boses. Hindi nagalit si Han Sanchen nang harapin niya ang kanyang kakaibang espiritu. At least, nailigtas niya ang mga tao sa buong bayan. Naisip ni Han Sanchen na ang kanyang baso ng alak ay karapat-dapat na igalang, sa halip na sundin ang utos ni Lou Roxanne. Sa pagtingin kay Aaron na hawak pa rin ang baso, ang kanyang mukha ay hindi mapagpakumbaba. Si Fangkon mismo ay medyo napahiya. Kung gusto mo akong uminom, maaari kang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Isang makinig sa ito, Aaron kaagad mukha hamog hindi komportable, tasa ng alak sa isang table, ay direktang umupo. Gustong uminom o hindi, kung hindi para sa kapakanan ng napakaraming buhay sa border town, hindi siya aalagaan ng Aaron. Mabilis na hinawakan ni Lou Roxanne ang kamay ni Aaron upang ibaba ang kanyang baso ng alak, tiningnan si Fangkon, at mahinahong sinabi, "Young Master Fang, sapat na ba para maintindihan ang marami? Kung mayroon kang mga hakbang, dapat mong sundin ang mga ito. Kung hindi, mawawalan ka lang ng mukha." Nang marinig ang mga salita ni Lou Roxanne, ang galit ni Fangkon ay nabara sa kanyang lalamunan. Ayaw niyang uminom saglit. Kung ayaw niya,
hindi siya iinom. Hindi magiging masaya si Luroxen. Nang nasa dilema siya, ngumiti ang katabi niya at sinabing, "Young master, I think you can drink it. In the end, you and Aaron have some predestination. It's just a wedding wine for you." Nang marinig ito, biglang nagpakita si Fangkon ng pakiramdam ng pagre-refresh sa kanyang mukha. Bigla siyang tumayo at itinaas ang baso. "Sige, iinuman ko itong alak." Hindi nagsalita si Han Sanchen. Tumangala siya at ininom ang alak. Gayunpaman, hindi siya lumingon, dahil umiinom si Fangkon at nakatitig sa kanya ng may makahulugang ngiti. "Hindi lang alak ang inumin mo, pati asawa mo, patulugin ko, anak ng alak." Heartbroken read scold sabay Aaron, Fangkon ito lang Jackie tumangala upang uminom ng kanyang alak. Nang makitang lasing na ang magkabilang panig, tumanggaw si Luroxen ng may kasiyahan. Sa oras na ito, hiniling din ng 7 matatanda ang lahat na magsimulang uminom at kumain. Ang Pancake Day at ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay hindi nakaranas ng ganitong uri ng eksena, at walang sino man sa mesa upang bigyang pansin sila. Kumakain sila ng formal, na lubos na naiiba sa abala ni Elder Seven at Fangkon. Kinakain din ito ng Aaron, pero halata naman na parang chewing wax at walang lasa. Natural, wala siyang interes sa pagkain. Gusto lang niyang malaman kung ano ang gustong gawin ni Luroxen. Nakangiti lang si Luroxen sa buong proseso. Bilang kanyang pagkakakilanlan, natural na hindi niya kinakain ang mga taong ito. Nandito lang si Han Sanchen at payag siyang kumain kasama niya. Bilang karagdagan sa pag-inom ng kaunting alak sa simula, ang tanging aksyon niya ay ilipat ang kanyang mga chopstick. Bukod dito, binigyan niya si Aaron isang piraso ng karne. Sa pagtingin sa pag-aalala ni Aaron, malumanay na ngumiti si Luroxen, "Mukhang hindi ka masyadong nasisiyahan sa regalo ngayon lang. Isa pang regalo para sa iyo." Kasabay nito, malumanay niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito, ang tent ay bumukas muli, at dahan-daang pumasok ang isang figure nang makita niya ang lalaking ito, mabangis na tumayo si Aaron. Qin Shuang. Ito ay si Qin Shuang. Sa mga mata ni Aaron, sa isang sandali, siya ay parehong nabigla at natuwa. Nakasuot ng purong damit, ito ay matikas at gumagalaw, tulad ng isang malamig at mapagmataas na diwata na bumaba sa lupa. Ang perpektong mukha ay halos nakamamanghang at nakakasawa. Ito ay kamangha-manghang at pamilyar sa parehong oras. Ang kanyang hitsura ay hindi lamang nagulat sa Aaron sa lugar, ngunit nagulat din sa lahat ng mga taong naruroon. Kung ang kagandahan ni Luroxen ay napakarilag at kahit na hindi mahahawakan, ang kagandahan ni Qin Shuang ay isa sa pinakamaganda, ngunit ang kanyang ugali ay nagpapadama sa mga tao ng higit na kalungkutan at pagmamalaki. Kakaiba ang ugali na halos kasing lamig ng iceberg na hindi malamig, pero at the same time, isa siyang taong mahahawakan. Sa madaling salita, si Luroxen ay mas katulad ng isang tao sa isang mirage, malayo, habang si Qin Shuang ay ang diyosa ng mga pangarap na nakilala niya sa malawak na dagat ng mga tao. Siya ay nasiyahan sa lahat ng iyong mga pantasya, ngunit siya ay talagang umiiral sa tabi mo. Ang tasa ng alak sa kamay ni Fangkon ay patuloy na nagbubuhos ng alak dahil ito ay nakatagilid. Hindi niya ito mahanap. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Qin Shuang, at ang dugo sa kanyang katawan ay hindi mapakali. Ganito si Fangkon, hindi banggitin ang ilan sa kanyang mga crony. Ang 1000 taong gulang na aso ni Fang Fo ay biglang nakilala ang pinakamasarap na buto sa mundo. Ang kanilang laway ay walang malay, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa. At kahit na ang mga disipulo sa tuktok ng asol na bundok, na may mahusay na literacy, ay palaging naiimpluwensyahan ng kagandahan ng kanilang sariling mga babae, ngunit nabigla silang makita si Qin Shuang. May mga tao sa mundo na hindi mababa sa kanilang sariling mga babae. Gayunpaman, kahit na gusto nilang lahat na makakita, ang mga mata ni Qin Shuang ay nakatitig sa Aaron mula pa sa simula. Ang mga mata na umaakit sa puso at kaluluwa ng mga tao ay puno ng pananabik at kalungkutan, at puno ng mga luhang kristal. Ilang araw na akong nanaginip. Maging ang puso ni Qin Shuang ay naisip na ito. Imposibleng makita ang Aaron sa buhay na ito. Alam niya na kung hindi siya pumunta sa sarili niyang paraan, hindi siya magiging ganito, at gayon din si Ivory. Kasalanan niya ang lahat, kaya naniniwala siya at tinatanggap ang parusa ng tadhana.
Ibinaon lang niya ang kanyang pagmamahal para sa Aaron, ang kanyang pagkakasala para sa Aaron at ang kanyang pagkakasala para kay Ivory sa kanyang puso. Naghihintay siyang matikman ito. Marahil ito ay imposible sa buhay na ito, ngunit maaari siyang mabuhay sa susunod na buhay, sa susunod na buhay. Gayunpaman, ang hindi niya naisip ay nasa sandaling ito, nakita niya ang Aaron. Sa isang sandali, ang panloob na backlog ng mga emosyon ay sumambulat lahat, hindi na niya kayang pakialaman ang iba, umiiyak at sumisigaw, Aaron. Pagkatapos, sumugod siya sa mga bisig ni Aaron anuman ang lahat. Akala ko hindi na kita makikita sa buhay ko. 3,000, pasensya na, nawala si Yingzia. 3,000, paumanhin, humihikbi. Aaron mga kamay sa hangin sa likod niya, nakikinig sa kanyang pusong sigaw, 3,000 isang beses din ang ilan sa kawalan. Ito ang pinakamalungkot na pagkakataon mula nang makilala siya ni Aaron. Isipin mo, hindi pa rin pinili ng mga kamay ni Aaron na hawakan siya, marahang tinatapik ang likod niya, inaaliw siya. Hindi siya manliligaw, kaya hindi siya kayang yakapin ni Aaron, ngunit hindi siya isang tagalabas. Siya ay isang nakatatandang kapatid na babae na halos kitilin ang kanyang buhay upang protektahan siya. Sa ilang lawak, siya ay kamag-anak ni Aaron sa mundo sa lahat ng direksyon. Hindi bababasa, sa puso ni Aaron, iniisip niya iyon. Kung wala siya, ang Aaron noong panahong iyon ay maaaring pinatay ng mga tao at kinain ng mga hayop sa mundo. Hindi mo kasalanan. Tinapik siya ni Aaron sa likod at inaliw siya. Ang pagkawala ni na Ivory, Han Nayan at iba pa, sa ilang lawak, ay dahil sa Qin Shuang, ngunit iniisip ng Aaron na hindi ito ang pangunahing dahilan. Dahil ito ang intensyon ni Lu Roxen, wala siyang Qin Shuang na babalikan sa araw na iyon, at magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon. Bukod dito, ang mapa ng kalsada ay idinisenyo mismo ni Aaron. Kung talagang gusto mo itong sisihin, maaari mo lamang sisihin ang rutang iyong idinisenyo. Sa madaling salita, ito ay ang aking sariling kawalang ingat na humantong sa pagtataksil sa koponan, na kung saan ay ang core at ang pinaka-nakamamatay na bahagi. Pinagalitan mo ako, kahit tinalo mo pa ako, hindi ko sinasadya. Nang mangyari iyon, gusto kong gawin ang lahat, pero bahagyang itinaas ni Qin Shuang ang kanyang ulo mula sa mga braso ni Aaron, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Aaron ay tumingin sa kanyang umiiyak peras na may ulan, din ay hindi maaaring makatulong ngunit pakiramdam mapait. Ngunit sa oras na ito, biglang inabot ni Aaron at hinawakan ang kanyang kamay na nakahawak sa dibdib ni Aaron. May nakakagulat na sugat sa palso ng kamay ng Jade na parang puting jade. Kahit na ang sugat ay hindi malaki, at ay scarred, ngunit bilang kanyang palso hiwa pang kalahatang sugat, o hayaan Aaron na tagpuan. Nang makitang hawak ni Aaron ang kanyang kamay at nakita ang kanyang sugat, mabilis na binawi ni Qin Shuang Dun ang kanyang kamay mula sa kamay ni Aaron sa takot, at pagkatapos ay itinago ito sa likod niya. Wala. Tahimik na tumingin sa kanya si Aaron. Alam niyang may nangyari. Sa pag-iisip nito, bigla niyang naalala si Ivory, na nahuli din ni Lu Roxen, at tumingin pabalik kay Lu Roxen na may galit na mga mata. Malamig din ang mukha ni Lu Roxen sa mga oras na ito. Napakabuti niya kay Ivory na kaya niyang tiisin, ngunit mas mabuti siya kay Qin Shuang kaysa sa kanyang sarili. Bakit? Alin ang hindi mas mabuti kaysa sa dalawang babaeng ito? Ngunit itong Champagne na Aaron. Hindi lang siya mabait sa sarili niya, pero ngayon pa lang ay ganito na ang tingin niya sa sarili niya. Bakit? Magkano ang alam niya na binayaran ng dalawang babaeng ito ang Aaron ang isip ni Lu Roxen? Dapat lang, walang mga ito, siya rin na may malamig na galit na mga mata ay bumalik sa Aaron, ngunit ilang sandali pa, muli niyang piniling aminin ang pagkatalo, huminga ng malalim, makakatiyak ka, ang paggamot ni Ivory ay hindi ang babaeng ito, kayang ikumpara. She's doing well, unscathed. Ngunit alam mo sa pagsasalita tungkol dito, ang boses ni Lu Roxen ay naging sobrang lamig, at isang pagngisi ang sumilay sa kanyang puso. Siyempre, nagkaroon siya ng magandang buhay. Napakaganda nito. Han 3,000 teeth close bite, alam niya, Lu Roxen so-called you understand, is to be obedient, otherwise. Isipin mo dito, hindi na siya nagsasalita, umupo ka at kumain, mahinang sabi ni Lu Roxen.
Hindi na nagsalita si Aaron at hinayla niya sina Nianer at Chin Shuang at direktang umupo sa tabi ng malaking araw ng cake. Dahil dito, pakiramdam ni Lu Roxen, na halatang walang laman ang posisyon mula kaliwa hanggang kanan, ay parang siya. Si Lu Roxen ay sobrang galit na halos ibinaling niya ang kanyang mga mata sa lugar, ngunit ang mas nakakabaliw kay Lu Roxen ay halatang nasa hinaharap pa rin, nang si Aaron ay pinaupo ang kanyang anak at si Chin Shuang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.